Mahigpit na siyang niyakap ni Manang Elsa. Yun lang ang tanging magagawa ng matanda sa nanginginig na namang katawan ni Britney dahil sa pagbabalik niya ng tanaw sa mga pinagdaanan. Nagpatuloy pa sa kwento si Britney. Sinabi niya pang mga pangungulit nito at pakikipagbalikan sa kanya. Bagay na ayaw na niyang mangyari. Matamang nakikinig lang sa kanya ang matanda. Hindi siya nito binitawan. Hinayaan siya nito na umiyak at ilabas ang sama ng loob na kanyang itinago sa kanyang puso. Nang ilang araw hanggang sa makaalis na sila ng bansa. Bahagyang gumaan ang loob niya dahil dito. Itong alam kong safe tayo. Tayo na lang ang mag-adjust. Tayo na lang ang umiwas. Kilala mo ako, Manang Elsa. Ayaw ko nang mabuhay sa magulong mundo. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay kasamang mga anak ko. Pagdating ng Pilipinas, magtatayo ako ng gallery. Doon ko ibubuhos ang lahat. May pangalan na ako. Hindi na ako mangangapa pa sa dilim. Hindi na ako mahihirapan. May enough savings din naman ako sa bangko. Pwede akong tumanggap ng investor sa gallery kung sa tingin ko ay kukulangin ako ng budget. Magiging okay tayo sa sarili nating bansa. Hindi ba? Pipilitan nating maging okay sa Pinas, Manang Elsa. Sunod-sunod na tumango si Manang Elsang hindi rin mapigilan ang mapaluha. Damang-dama niya ang sakit sa mukha ng amo. Pero wala siyang ibang magawa kundi ang yakapin ito bilang form ng kanyang pagdamay sa kanya. Napakabuti ng babae, kung kaya hindi niya alam kung bakit nagdurusa ito. Kung sakali na magiging sila ulit ni Kenji, naisip ni Manang Elsa na marahil mas gagaan ang lahat dito dahil madadamayan siya nito. Kaya lang hindi yun ang tamang panahon para banggitin si Mr. Barrowell. Oo naman, kahit saan tayo mapunta, hindi ka namin iiwan. Palagi ka namin sasamahan sa kahit na saang laban. Makakasama mo kami ni Tina. Lalo na ako, hindi kita iiwan. Palagi lang ako naririto. Sinalubong sila sa airport ni Althea na tanging nakakaalam ng kanilang pag-uwi. Malinaw ang explanation niya dito na magtatayo siya ng gallery. Napag-isip-isip niya na magandang gawin yon sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Siya rin ang nagpresita na dati nilang villa na ibigay ng lolo ni Renz sa kanilang mag-asawa. Hinimok ni Althea si Britney na doon na lang muna silang mag-iina tumira. Tutal ay wala naman doong nakatira. Though, hindi naman napapabayaan. Kaso lang para kay Althea malungkot pa rin ang tahanan lalo kapag inabando na at wala nang nakatira. Nakausap na ni Britney si Althea ng tungkol doon na kaagad siyang pumayag. Kinuha pa niyang address noon para sa mga gamit nila. Nag-offer pa si Britney na magbabayad sila ng rent habang naghahanap silang mag-iina ng malilipatan. Wag na, para ka naman dyang others. Nakalimutan mo yata na minsan naging maghipag tayo. Masaya ako na babalik na kayo ng bansa. Mas makakabanding ng mga anak ko mga anak mo. I-save mo na lang din ang perang ipang-uupa nyo sa ibang bagay. For example, sa pag-aaral ng mga bata o pambili ng clothes at iba pa nilang mga kailangan. Medyo ayaw ni Britney sa idea na yon. Kaya naman niyang bayaran kasi ang monthly rent nila sa villa kahit na hindi niya bigyan ng kahit na discount. Pero Althea, nakakahiya naman kung, sige na Britney, tanggapin mo na lang kung anong tulong ang ma-offer ko. Sige ka, kapag pinilit mo ako sa gusto ay sasabihin ko kay Kenji na nandito na kayo sa bansa. Gusto mo ba yon? Ipapaalam ko? Ayaw ni Britney na maging abala sa dating asawa, lalo pat nalaman niya ang tunay na dahilan ng pagbibiging busy nito mula sa dati niyang hipag. Nagre-rebuild sila ng mall na nasunog, kaya abala at pagod ito palagi. Hay nako, awang-awa na nga ako kay Kenji dahil sa grabing abalan sa kanya. Tinulungan ko na nga, ako na nga nag-design na magiging mall niya. Si Renz, tinulungan na rin siya. Sobrang pagod na nga siya, hindi pa rin nagsasabi. Ang taas pa rin ng pride ha. Wala tuloy si Britney na choice kung hindi tanggapin ang offer ni Althea sa kanilang mag-iina. Kahit nakakahiya yon. Hindi sa panagsasamantala siya, kinapalan na lang niyang kanyang muka. Hindi naman sila magtatagal doon. Pangako niya rin yon. Kamusta nang naging biyahe niyo? Tita Althea, nagunahan takbo ni Noah at Andrea. Palapit sa kanyang nakabukan ng magkabilang bisig na animoy pakpak na yon. Hi Noah! Andrea! Maligayang sambit ni Althea. Sabay halik sa magkabilang pisngi ng mga bata. Nice meeting you again, Tita Althea. Oh my goodness, kayo na ba talaga yan? Ang bilis niyo namang lumaki. Hinay-hinay lang mga bata. Parang mga pinsan niyo kayo ha. Ayaw ng paawat. Napangiti lang si Britney habang pinapanood niya sila. Maya-maya pa'y tumayo na si Althea at hinarap si Britney. Siya naman ang binigyan nito ng isang yakap. So, welcome back? For good na ba kayo dito ha? Tumango si Britney. Nabanggit na rin niya sa dating hipag ang tungkol sa gallery na gusto niyang buksan. Wala naman itong ibang sinabi kung hindi good choice yun.
Magkakaroon umano ng oras sa mga magulang ni Kenji na makasamang apo sa kanya. That's great! Nabanggit ko na kina mommy at daddy. Sabi nila, doon na muna kayo matulog sa mansyon ngayon. Pinapalinis ko pa kasi ang villa. Hindi na Althea, pwede naman kami mag-hotel at saka. Huwag ka nang tumanggi. Hinihintay na nila kayo doon ngayon. Bakit pa mag-hotel kung ang laki ng mansyon ng mga Barrowell? Para ka namang ibang tao. Mahinang tumawa si Althea na may nanunukso ng mga mata. Sinulya pa ng mga maid niyang kasama na medyo may distansya sa kanila. Huwag kang mag-alala, Kenji is so busy at hindi rin naman siya nakatira doon. Nasa kondo na siya ulit mula nang bumalik sa kumpanya. Kaya walang dahilan para matakot ka na magkakabanggaan kayo. Hindi na napigilan ni Britney ang mamula. Plano naman niyang ipaalam kay Kenjing nasa bansa na sila ngunit kailangan na munang makapag-settle sila. Hindi sa araw na yon na sobrang pagod pa rin sila. Pero kung gusto mo namang ipaalam sa kanya at mismo na, ng mga bata, I can call him. Huwag na muna Althea. Sabi mo nga busy siya. Bumitak pang nakakalokong ngiti sa mukha ni Althea. Ngumiti na rin si Britney. Hindi dapat nito mahalata na may ibang nangyayari sa kanila ni Kenji. Sa dami niyang problema, ayaw niyang dumagdag pa. Magtataka si Kenji kung bakit biglang uwi nila. Malamang magtataka ito sa desisyon. O sige, sabihan ko na rin si Renz at baka dumaldal bigla sa bayaw niya. Plano kasi nilang pumunta doon ng mga bata sa mansyon. Nagkataon na may family dinner kami doon mamaya nang hiling na rin ni na mommy at daddy. Huwag kang mag-alala, Kenji won't come. Nagkibit-balikat na lang si Britney sa sinabing yun ni Althea. Malakas ang kutob niya na baka magkita sila ni Kenji doon pero iwinaglit na lang niya ito sa isip. Busy masyadong lalaki kaya ay napaka-imposible. Pangahawakan niya na rin ang sinabi ng dating hipag na hindi ito pupunta. May tiwala siya sa mag-asawa. Let's go guys! Anunsyo pa ni Althea sa mga maid na kaagad namang tumalima sa kagustuhan niya. Nang makapagpahinga na kayo, alam ko nakakapagod ang naging biyahe niyo. Dagdag pa nitong binitbit na magkabila ang braso ni Noah at Andrea na tuwang-tuwa sa tiyahin nila. Sinalubong ang mag-iina na mag-asawang Barrowell sa entrance pa lang ng mansyon na halatang excited sa kanilang pagdating. Ganun na lang ang higpit ng yakap ng dalawang matanda kay Noah at Andrea nang makita ng mga bata. Pinaulanan rin nila ng halik ang dalawang bata na tanging mahinang hagikik lang ang naging tugon sa dalawang matanda. Halatang sabik na sabik ang mga ito sa kanila. Nang bumaba si Britney at lumapit sa kanila upang magmano, isang mahigpit na yakap ang sinukli sa kanya ng ginang. Nakulang na lang ay maiyak sa sobrang tuwa. Parang hinahaplos naman ang puso doon ni Britney. Dahil sa kabilang hindi na siya isang Barrowell at matagal nang hiwalay na rin naman sila ni Kenji. Legally, ang tingin pa rin nila sa kanya ay kapamilya at hindi pa rin ibang tao. Patunay na mabuti ang puso ng mga ito. Mabuti naman iha at nagdesisyon kang dumito na lang ulit kayo sa bansa. Marami na kaming oras na magkasama ng mga apo ko. Ang lapit-lapit na lang na magiging biyahe. Ang saya-saya ko, Britney, sobra. Nasa loob na sila ng mansyon. Ang ibang mga maid na kasama ni na Britney ay pinagpahinga na muna upang makabawi sa pagod sa biyahe at saka ng tulog. Sina Noah at Andrea ay nilalaro ng ibang mga maid dahil naging si Tina at Manang Elsa ay nagpapahinga na. Tangi si Britney ang nasa sala at kausap pa rin ng ginang. Si Althea ay umalis na muli dahil sa pupuntahan nitong appointment. Babalik umano ito ng dinner time. Si Mr. Barrowell naman ay umalis din at sumama sa kaibigan para mag-golf. In-enjoy na matandang Barrowell ang kanyang retirement na ilang taon din niyang hinintay na mabalik na maaksidente si Kenji. Opo, naisip ko na mas masaya pa rin manirahan sa sariling bansa natin, Mrs. Barrowell. Tugon ni Britney, wala pa rin siyang planong ipaalam lalo na dito kung ano ang tunay na nangyari sa kanila sa Malaysia. Siguro naman po, magiging ayos kami mag-iina dito. Maganda pong Malaysia, simple lang ang buhay doon kaso, yun nga po, parang mas maganda pa rin naman dito sa Pilipinas na manirahan. Kaya bumalik kami. Good decision, iha. Bukod pa doon ay mas mainam na narito kayo para lagi kaming magkita ng mag-aama, mag-bonding. Pangtanggal stress na rin kay Kenji ang mga anak niya, lalo ngayon na hindi magandang nangyayari sa aming negosyo kaya madalas na problemadong panganay ko. Noah and Andrea might help him na bawasan ang stress na pinagdadaanan sa trabaho. Dagdag pa ng ginang nang umiti sa kanya. Tumango lang si Britney bilang pagsang-ayon dito. Alam niyang hindi mapipigilan na malaman ni Kenji naroon sila, pero sana wag na muna sa araw na yon kung saan ay pagod pang isipan niya sa biyahe. Hindi niya magagawang masagot ang paniguradong babahang mga katanungan nito kapag nagkataon. Pahinga ka na rin muna, iha.
Alam kong pagod kayo sa biyahe ng mga bata. We'll catch up more later. Sinunod yun ni Britney. Inihatid siya ng ibang maid. Sa silid na tutulugan nila ng mga bata. Lingid sa kaalaman ni Britney ay ang silid na yun ni Kenji mismo sa mansyon. Masyadong pagod at abala ang kanyang isipan upang galugarin at alamin pa kung kanino ang silid. Kasama ang dalawang anak ay nahiga na sila sa kama upang magpahinga. Dala ng pagod ay ilang minuto lang ay narinig niyang nanahimik ang dalawang bata sa tabi niya. Samantalang siya kung saan-saan gumagalang isipan. May mga nakausap na siya ng mga may-ari ng property para sa itatayo niyang gallery. Bukod pa doon ay may nakita na rin siyang studio type na maaari niyang gamitin. Pwede siyang tumanggap ng students kagaya sa Malaysia. Nangako rin si Althea sa kanya na tutulungan siya sa enrollment ng dalawang bata sa school na pinapasukan ng mga anak nito. Naisip niya na pwede na siguro si Manang Elsa ang pasamahin niya in case na maging busy na siya sa araw na yon. Mahirap naman kung ipapasuyo niya yun kay Kenji. Gayong alam niyang dami itong suliranin. Sana maging maayos dito sa amin ng lahat at pumabarang magagandang mga bagay. Ilang sandali pa'y nakatulog na rin si Britney. Nagising siya na wala ng mga bata sa tabi niya. Nang buksan niya ang pintuan, ibinati lang siya ng maid na dumaan. Tumango lang naman si Britney at ngumiti. Nakita mo ba yung mga bata? Nasa ibaba po sila, Madam Britney. Tumango lang si Britney at muli pang ngumiti. Muli siyang pumasok ng silid. Malamang ay kinuha na ito ni naman ng Elsa habang natutulog siya. Kumuha siya ng damit at piniling maligo na lang muna. Mahina siyang natawa nang makita ang pinagubaran ng mga bata sa gilid ng banyo. Mukhang napaliguan na rin ang dalawa. Mabilis ang paliligong ginawa niya. Nahihiya siya na baka siya na lang ang hinihintay, lalo at 6:30 na yun ng gabi. Napasarap ang tulog niya. Halatang nagbabawi sa mga gabing kulang sa tulog at pagod ang parehong katawan at isip niya na kung saan-saan problema patuloy na naglalakbay. Orenz, napatawag ka? Pagod ang boses na sagot ni Kenji sa tawag ng asawa ng kapatid niya. Isinandal pa ng lalaki ang likod sa kanya sa swivel chair. Bago yun sa kanya, hindi naman tatawag ito kung walang kailangan sa kanya. Malamang may importanteng sasabihin. Nakalatag sa kanyang working table ang mga documents na kailangan niyang i-review. Nasa kondo na siya, maaga siyang umuwi at dinala na lang ang mga documents na yon para sa bahay gawin at pag-aralan. Nakapagpasya siya na mamaya na lang tatawag sa anak o bukas na lang ng umaga. Kailangan niyang unahin ang kanyang mga trabaho. Nasaan ka bayaw? Home? Hinilot ni Kenji ang kaliwang sentido gamit ang isang kamay. Ilang beses na huminga ng malalim. Saan? Sa mansyon niyo o sa kondo mo? Napakunot ng noon ni Kenji. Nagtataka na siyang napakarami ng tanong nito sa kanya. May iba siyang nasisense. Alam naman itong nasa kondo na siya nakatira tapos tatanungin siya ng ganito. Sa kondo ko, Renz, bakit mo tinatanong? Hindi ka pupunta ng mansyon? May family dinner. I am busy. Alam niyo naman yun. Sa susunod na lang ako pupunta. Kung pinatawag ka ni Althea para kumbinsihin ako, sabihin mo sa kanya, kayo na lang muna. Ang dami kong kailangang unahing asikasuhin. Maintindihan naman ni na mommy at daddy ang bagay na yun. Enjoy the family gathering. Lawrence! Mahinang tumawa sa rin sa kabilang linya na mas ikinunot pa ng noon ni Kenji. Sinabihan na siya ng asawa niyang si Althea na wag ditong babanggitin ang tukol kay Britney na dating sekretary niya pero hindi niya mapigilan dahil nangangati ang dila niya. Batid niya anumang dami ng trabaho ni Kenji tsak nabibitawan ito yon kapag nalaman itong naroon ng babae at ang mga bata. Ganon kahibang ang bayaw niya sa dati niyang asawa, parang siya. Easy bayaw, huwag kang magalit. Papunta na kami doon ng kapatid mo't ng mga bata. Naisip lang kitang tawagan kasi baka gusto mo pumunta. Ang tagal na rin ang huli tayong nakita at nag-inom. Loosen na pa bit, Kuya Kenji. Pwede mo namang ituloy ang trabaho mo bukas. You will thank me later. Sige ka. Shut up, Lawrence Almeida. Huwag mo nga akong busitin at baka hindi kita matansya. Lumakas pa ang halakhak ni Renz sa kabilang linya. Alam niyang asar na ito. Ayaw nitong tinatawag siyang kuya. Ilang taon na ang lumipas. Na malapit na ngang maging dekada pero parang hindi pa rin ito tanggap na talagang kuya naman dapat ang itawag niya sa lalaki. Napaka-casual nila sa salitang bayaw. Yun ang pangiinis niya. Akala ko naman pupunta ka dahil ang balita mula kay Althea ay naroon si Britney at mga bata. Bagsak na nito ng bomba na alam niyang hindi magpapatahimik ng kaluluwa ng kapatid ng kanyang asawa. Ano sinabi mo? Biglang napaahon sa upuan niya si Kenji.
Sa pagmamadali pa nga niya ay muntik na siyang matumba nang dahil sa pagsabit ng kanyang isang paa sa paan ng kanyang upuan. Para siyang nabingi sa narinig. Anong gagawin ni na Britney dito? Ang mag-iina ko nasa mansyon namin ngayon? Muling ulit niya dahil baka guni-guni niya lang ang mga narinig. Sumagot ka, Renz. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kapag nalaman ko na pinaglalaruan mo ko, humanda ka. Yap, bakit hindi mo ba alam na nasa bansa sila? Bakit naman kita bibiruin? Alam ko ang dami mong problema. Bago pa muling makapagtanong si Kenji ay namatay ng tawag ni Renz. Nalilisik ng mga mata ni Althea sa asawa na agad tinamaan sa ulo ng ibinato niya ditong tsinelas. Kakasabi niya lang na wag sabihin ng tungkol kina Britney, tapos eto't maririnig niyang dinadaldal talaga nito yon. Hindi talaga marunong magtago ng sekretong asawa niya. Bakit mo sinabi? Ikaw talaga, napakahirap mong sabihan ng sekreto. Binubulgar mo, duro niya pa na nandidilat ang mga mata. Mahal naman, ang sakit nun ah. Gusto ko lang namang mag-reunite na silang mag-asawa. Matatanda na sila. Hindi na mga teenager. Ayaw mo ba ang gusto kong mangyari? Kamot niya rin sa kanyang ulo na siyang tinamaan. Ang sabihin mo, gusto mong ibuli ang dalawa? Hindi ah, gusto ko makainuman ulit ang kuya mo. Ang tagal na nung kami nagkaharap na dalawa. Pinaikutan lang siya ng mga mata ni Althea. Palabas na sila ng silid noon at tapos nang gumayak. Ang plano pang ang una ni Althea ay sa mansyon na sila magkita. Ngunit naisip niya na daanan na lang sila. Naghihintay ng kanilang mga anak sa sala na kanina pa nagpapaakyat ng maid upang sunduin silang mag-asawa nang makaalis na sa kanilang villa. Excited na mga itong makitang mga pinsan, lalo na si Talia na panay ang banggit kay Andrea. Palibhas ay unika iha nila ito at uhaw sa kapatid na babae, kung kaya naman atat na atat na umalis at magtungo ng mansyon. Ikaw ang mag-explain kay Britney niyan kapag yun nagalit sa akin, naku, hindi ko na dapat sinabi pa sa'yo. Para kang babae, napakadaldal mo talaga. Kurot pa ni Althea sa tagiliran ng asawa na noong unay panay ang iwas sa kanya. Niyakap lang siya ni Renz habang malakas na tumatawa. Tuwang-tuwa sa reaksyon ng asawa na parang lalamon ng buhay. Oo na, ako nang bahala. I'll take the responsibility. Sabay silang napatingin sa screen ng cellphone ni Althea na mag-ring yon at pangalan ni Kenji ang nakarehistro. At paulit-ulit na tumatawag. Malamang para kumpirmahin ito kung totoo ba ang sinasabi ni Renz. Baka pinaglalaroan lang siya na kapag nangyari ay pihadong malilintikan kay Kenji ang bayaw na walang magawa sa buhay. Tingnan mo na, busy yun ngayon si Kenji tapos dinagdagan mo pang mga isipin niya. Hay nako talaga, Renz. Iling ni Althea na dinampot ng cellphone upang sagutin ang tawag nito. Hindi niya naman pwedeng dadmahin. Sabihin mo na kasi, matanda ng kuya mo. Bakit ba nililihim niyo pa? Karapatan niya yun, bilang lalaki gusto ko rin siyang maging masaya. Hindi pwede na ikaw lang magiging masaya. Kailangan din na masayang kapatid mo. Hindi siya pinansin ni Althea na ni-loudspeaker ang tawag ng kapatid. Hilingilan na niya palabas ng silid ng asawa na parang wala pang plano na lumabas. Kailangan na nilang umalis ng bahay bago pa magalit ang mga anak sa ibaba. Kenji, Odessa, totoo bang sinabi ng asawa mo sa akin na nandito mag-iina ko sa bansa? Naroon sila sa family dinner ng mga Barwell? Sagutin mo ko. Nasa mansyon bang mag-iina ko ngayon? Hiyaw pa nitong halos mapatid ang ugat sa leeg nang dahil sa kanyang sobrang excitement. Hindi niya sukat akalain na makikita niya ngayon ang mag-iina niya. Muling umikot ang mga mata ni Althea sa ere. Hindi galit ang tono ng kapatid at hindi rin yun pagod. More on ang naririnig niya dito ay excitement. Akala niya bang dami nitong trabaho at hindi makakapunta? Laruin niya kaya? Naipilig ni Althea ang ulo. Tama ang kanyang asawang si Renz. Matanda na ngang mga to. At mahal pang bawat isa. Yeah, it's supposed to be a secret. Okay, Odessa. See you later at the mansion. Pupunta ako. Namilog ng mga mata ni Althea na tumigil sa mukha ni Renz na halos mapunit na sa kakangiti sa kanya. Oh my goodness! Tutok na ni Althea sa bibig. Hindi na alam ang tamang magiging reaction niya. Sabihin na lang natin kay Britney na wala tayong alam. Isa pa, family dinner yon kaya anong aasahan niya? Malamang naroon talaga si Kenji dahil kapatid mo siya. Huwag mo na silang isipin. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa dinner mamaya. Saka ayaw niyang magkita sila. Instant reunion yun nila. Muli pa itong mumalakhak bago pa si Althea makapagsalita ay hinawakan na ni Renz ang bewang niya at iginiya na siya pababa ng hagdan. What took you so long, Mommy? Daddy? Si Talina hindi may pintang mukha habang nakatingin sa kanila.
Magpapaliwanag pa lang ang mag-asawa, tumalikod nito tuloy-tuloy nang lumabas ng pinto. Makahulugan na nagkatinginan sina Renz at Althea sabay sulyap sa mga anak na lalaki, na walang pakialam na tumayo ng matanaw ang pagdating nila. Ibang-ibang ugali sa nag-iisang babaeng anak nila. Naipilig na lang nilang pareho ang mga ulo. Manang-mana sa'yo. Tigilan mo ko, hindi ako ganyang kataray, Renz. Pandidilat na ni Althea sa asawa na muli pang humalakhak.